Hi guys, welcome to our Excel day 2 training. So meron tayong dito ng table of contents for today. So we have introductions, greeting for newcomers, then discussion. For the discussion that we have for today is the format cells, then conditional formatting, next activity, and then the summary. So since this is only for recording purposes, we don't have any activity for now. Okay. So now let me go ahead and introduce myself. So my name is Marvin. You can call me Marvs. So I have here my YouTube videos or YouTube channel. So where you can watch the trainings that we have. So normally naman hindi naman po ako masyadong ng social media, but you can watch the YouTube in case na gusto niyo balikan yung mga uh, pinag-aralan natin sa Excel. Okay? So So the first discussion that we have is the format cells. So first we need to know kung ano ba yung ibig sabihin ng format cells. So the format cells in Microsoft Excel, the number tab refers to a sections within the format cells dialog box where you can specify how numbers in selected cells or ranges should be displayed. This tab allows you to control various formatting options for numbers, including number format, decimal places, separator, currency number or currency symbol, date and time formats, negative numbers, and then for custom format. Using a combinations of symbols, characters, and placeholders to control the displays of numbers exactly as you want. So, meron lang ginawang Excel dito, no? Ito po yung Excel natin. Just to show you what's our discussion for today. Since we're talking about numbers and then the conditional formatting, here's the tab for the numbers and conditional formatting. So, dito guys, so kailangan nating malaman especially kung ano ba yung tinatawag nating format types at because there's might be a conflict once we create formula, functions, macros if the format types is different. So there might be a minor, error due to incorrect format types that you want to shows on the selected cells. So dito, what the Excel do once you input any data, no, so it will um, automatically change to general, no. So ibig sabihin, no specific amount, but there's no specific value to the selected files that you have. So since I type numbers, just to let you know, numbers is dito sa kanan, and then text is sa kaliwa. Ayan, that's a default of ni Excel, no? So dito, consider siya na general. So as you can see, let's say, it's one number. Yan. This one is incorrect format types, no? Kasi dito, this one is considered text, but this one is considered number. So you'll have to change this one to the right format types. We can use the text instead of number. So, and we can try naman din na gumawa ng short date. So, 10/01/2023. Ayan, 2023. Yan. So, this is date, no? So, good job naman kay Excel na-recognize niya na this is date. So, we can change this one to short date since ano lang naman siya within this month. We can use this one. And then you can use format, no, format cells here. So, where you can change the format. So, let's say I want this one. Okay. So, it will automatically change to the uh, format types that you want. So, next naman is yung, let's say, time. Let's say yung time ngayon is um, 2, 2:40. Since ito naman yung time ngayon, no, PM. Ayan. So, nag-considered siya na custom. Make sure na ano siya.
the type. Then pwede nyo siyang 1. Pwede nyo tanggalin yung 0. As you can see guys, 240 then meron pa siyang seconds dito. So tanggalin natin yan. Ayan. So tinanggal lang natin. So kailangan lang talaga natin malaman kung ano yung tamang format types natin para pag binago natin dito sa formatting ano natin, format cells natin, pwede natin siyang mabago. Ayun. Um, Next is yung custom. So for custom, so by the way guys, for the custom is madami po itong function. Saan ba yung custom na sinasabi ko? More number formats than custom. Okay, dito. And madami pa po yan. So, tanggalin natin itong. Yan. Bali, ito yung naka-custom, no? So, normally, kunyari, pag gagawa tayo ng mga um, form, ang ginagawa natin, di ba, pag to add colon, maglalagay tayo ng space dito hanggang tapos maglagay tayo ng colon. So, imaginein mo lahat yan, lalagyan mo ng colon, no? And so, nag-create ka ng form, tapos lalagyan mo siya ng colon. So, maubos yung oras natin kung isa-isayin mo pa yan. So, ang pwede natin gawin, we can remove the colon. Yan. Natin ito ng general. Yan. Then, we can use the custom for no, format cells instead. We can use this one or control one. Custom, tapos i-type nyo ito at um, then colon. Yan. Yan. So, as you can see, na automatic naman siya nalagay ng colon. So, para mas makita natin, ito. So, once nalagay mo ito sa selected cells, hindi gagana yung functions natin. Since this one is only for specific lamang dun sa colon natin, dun sa may format types. Ito po yung function na ginamit natin. So, kapag nilagay mo yan dito, magkakaroon ka ng error automatic kasi hindi yan tamang formula. Okay. Okay. So, next naman, yun. Next is conditional formatting. So, ano nga ba yung ibig sabihin or what is the meaning of the conditional formatting? So, it's a features in Microsoft Excels and many other spreadsheets applications that allows you to apply formatting to cells or ranges of cells based on specific conditions or criteria. It's a powerful tool for visually highlighting and emphasizing certain data points in your worksheet based on their values. So, merong tatlong rules si conditional formatting. So, number one, the condition or rule. Number two, formatting. And then number three is application. So, pag-uusapan natin yan dito sa ating Excel file, no? So, meron ako dito ang Excel file. So, as you can see guys, nasa kanan yung numbers. Ayan, nasa kanan yung numbers. So, kung gusto niyo naman siyang baguhin, pwede niyo gamitin tong alignment. Yan. So, isa-isa natin sa conditional formatting. Sa conditional formatting, guys, meron tayo dito, gagamitin natin itong new rule. Normally kasi itong part na ito, highlight cells rules, ng bottom rules, yan. Data bars, color scales, icon, yan. Makikita mo rin siya sa new rule. Yan. So, dito tayo sa color scale. So, dito sa color scale, new rule. So, yung lowest value daw, no, say magiging red. Tapos, yung highest value is magiging green. So, ayun. So, hindi ko lang gusto sa part na to, guys, is gradient siya, no. Hindi siya ganun ka-red at hindi rin siya ganun ka-green. Ang maganda pa rin dito is yung greater than 75. 75 is light green. Yan.
So, ayun. Since, ang pinag-uusapan lang naman natin dito is yung um, format also based on their values. So, we can use this ano naman, trade. Yon. So, yan. Pwede natin yung gamitin. Ayun. Ang magiging problema mo kasi dito, meron kasi ako, I created kasi ng guidelines dito. Sabi ko dito, ang rules ko dito, ang less than 75 should be red, and then equals to 75 should be yellow, then greater than 75 should be green. Ayun. So, makikita natin dito na merong 75, naging yellow siya, pero more than 75, like 76, 77, naging green siya. Hindi masyado nating nakuha yung ano natin. But only just is, for example, purposes. So, I know guys, alam nyo na yung mga part na yan. So, you can try to ano din, to maximize this one. So, this one naman ay gagawa tayo ng icon types. Ayan. Ang ano natin dito, sa conditional, doon sa icon types natin, we can use this one na lang sa icon set instead. Then you can click show only kung gusto nyo ng icon. And then kapag palitan natin ito, percent number. Kapag 5, green, yellow, 2. And then pababa pa sa 2 is kulay red na. Ayan. So let's try. 5, naging green, 3, okay, 4. Ay, ano ba yung rules natin? Manage rules. Edit. Auto pala. Dapat 3. Manage edit. So, dapat palitan din natin siya ng number, hindi percent. Equals to 3. Ayan. Pero pwede nyo naman din siya laruin. Ayan. Okay. Ayan. So, 3, 4, then pag 1, ayan, red. Ayan. Depende na sa inyo kung paano nyo lalaroin. So, you can try. Then, next, na tayo hanap. So, dito naman tayo sa format only cells that contain. So, equals to, no? Um, pagka equal sa value, dito tayo. So, new rule. Between, um, let's say 10 to 15. Yan. So, ibig sabihin nito, kapag naglagay ako ng value na 10 hanggang 15, magiging highlight siya, no? Red na lang natin. Ma-highlight siya. So, let's say, maglagay ako dito ng 10. Highlight siya ng red. Pero pag 9, hindi. Pag 11, automatic. 12, automatic. 15. Pag 8, hindi. Kasi ang rules ko is 10 to 15, magiging red siya. Ano tayo na, dito. Palitan natin specific text. Dito naman tayo sa specific text. Dito sa part na ito. New rule. Format only cells that contain and then specific text. So, containing Olivia. So, kapag nilagay mo yung pangalan ni Olivia, automatic siyang magiging red. Ayan, Olivia Smith. Ayan. So, itong mga pangalang ito ay gawa-gawa lamang. So, kung may, hindi pa ito sa mga kakilala po, no, ito po ay gawa-gawa lamang po. And, yung date naman, we can use yung date. Conditional formatting, new rule, and then cells, then dates occurring. Yun. So, dito guys, maganda ito for inventory, no? Kung trabaho mo yung inventory,
para malaman mo yung kung pwede siyang malaman mo kung expired or hindi. So, in the last 7 days. Pagka in the last 7 days, kunyari, um, within within that specific rules na nilagay natin, pwede natin siya lagyan ng format. Let's say ito. Ito. So, in the last 7 days, gawa tayo ng data. 30, 2023, 10, 05, 23, dates. Ayun. So, within 7 days, guys, if we identify natin na this product is within 7 days, it will automatically highlight ng green. Yun. Nasa iyo yan kung pwede nyo to baguhin. No, new rule, contain value. Pwede nyo baguhin yung ano na ito. Yan. Kayong bahala. Tapos, etong blanks, ayun. As you can see dito, minsan kasi magkakaroon tayo ng error kapag gagawa tayo ng mga, kunyari, pivot table, age lookup. Tapos hindi na-identify na ano, magkakaroon siya ng error kasi merong blank. Dito, hanapin natin yung blank. So instead na hanapin natin siya manually, pwede natin gamitin to format cells that contains and then blanks. Let's say, mahanap yung blanks ng kulay pula. Ayun. Okay. So nakita natin na highlight ito, kulay pula. Meron siyang blank. Okay. So next naman, new rule. Pala tayo sa part na ito. Conditional formatting, new rule. Then, itong format only top 3 bottom or rank values. So, dito, pwede kayong maglagay kung, kunyari, naghanap kayo ng top 3 doon sa selected, ano natin, no, cells. You can type here 3 lang. Tapos, mag-automatic siya na, let's say font naman, puro tayo color. Um, Magiging red. Tapos magiging bold. Ayan. So, ayun. So, ito yung mga naging top 3, no? Top, ayun. Sila yung mga top 3. Okay. So, ayun. Now, dito naman, guys, sa conditional formatting, sa menu rule, itong part na ito isa sa pinaka, sabi kong may formula na mahirap kasi may formula siya. So, gawa tayo ng formula. For example lang. Tapos, ito. By the way, this macro ay huwag niyo muna masyadong problemahin. Naggamit lang ako ng macro para malaman niyo yung formula na yon. So again, so kapag pinindot ko to, ayun, walang lumalabas. Manage rule. Okay. Caps lock pala ako. Dapat maliit lang ito. Ay, ulitin ko. Row, cell, row,
gusto ko rin. Or sige na nga. Tapos another new rule dito. Column cells. Call. Gusto ko naman ng ito. Yan. Yan. So, and meron akong rules na nilagay dito, no? Kapag kinilik ko to, automatic siya na highlight. Ayan. So, ayan kasi yung condition ko. Ayan. So, napakaganda na ito, guys, no? Napakaganda na ito kapag hinahanap yung specific na column or row. Ayan. Automatic yun siyang ma-identify kung ano column kagad siya. So, move tayo. Ayan. So, ayun lamang po yung ano natin, yung lesson natin sa day 2 natin. So, for activity guys, pwede nyo pa yung sagutan sa GC natin, no? And thank you for today. You can watch the videos sa ating YouTube channel. Have a great day, guys.